Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Yan ang depensa ng BIR sa mga umano'y mapanirang print ad ng ahensya laban sa mga doktor. Narito ang aking report. Sa print ad na ito ng Bureau of Internal Revenue o BIR na lumabas sa Philippine Daily Inquirer nitong weekend, ipinakita ang isang doktor nakasakay sa balikat ng isang guro. Ipinagkumpara rin ang kanilang mga binayarang buwis kung saan mas malaki pa ang binayaran ng guro sa kabila ng kanyang mas maliit na kita. Ang mensahe, ayon sa BIR, pabigat ang mga hindi nagbabayad sa mga nagbabayad ng tamang buwis. Ang Philippine Medical Association o PMA, hindi ito nagustuhan. Below the belt yon, no? Ang mga doktor ay nagbabayad ng kanilang mga buwis. Kung meron mang isa o dalawang doktor na hindi nagbabayad ng buwis, hindi yan dapat maging katuwiran na isisirain ang dangal at pangalan, magandang pangalan ng mga doktor sa buong Pilipinas. Sagot dito ng BIR, hindi lang naman daw doktor ang kanilang pinatatamaan at sa katunayan, 3 print ad ang kanilang ipinalabas na may parehong mensahe pero hindi lang mga doktor ang pinatatamaan. Ika nga raw ng kasabihan, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Kung nagbabayad naman ho kayo ng tamang buwis, you won't be alluded to. Hindi naman ito katanggap-tanggap sa PMA at nais silang humingi ng paumanhin ng BIR sa anilay maling paraan para mahikayat ang mga professional tulad nila na magbayad ng tamang buwis. Mas maigi kung makapag-apologize ang mga kinaukulan. Yun kasing ginawa ng BIR ay gutter language yun or below the belt yun Hindi tama na it will not inspire the professionals or the doctors to pay their taxes. Bakit naman ho kami mag-apologize? Kung ma-prove nila na walang doktor na hindi nagbabayad ng tamang buwis, siguro pwede kami mag-apologize. Sa kabila nito ay handa naman daw ang Philippine Medical Association na patuloy na makipagtulungan sa BIR. Katunayan, hinihingi nga raw nila ang tulong ng ahensya para maturuan ang kanilang mga miyembro sa tamang pagkwenta ng buwis. Tanggap naman ito ng BIR pero hindi daw sila mangingiming ipagpatuloy ang kanilang shame and scare campaign sa kanilang koleksyon ng buwis. Ang pinupunto pa dito ni Dr. Olarte, para bang yung impression na ang mga doktor ay mayayaman? Mali daw yun. Marami din Kung naman meron man daw ibang hindi bansa. nagbabayad ng buwis, exception rather than the rule. Exception ba talaga? Kasi meron din Yun ang naman sinasabi. nagsasabi, meron din naman of course may mga nakakapanayam din tayo na nagsasabi naman na kung minsan hihingi ka ng resibo, pag humingi ka ng resibo, kumbaga may dagdag bayad pa yon. Parang ipapatok pa rin dun sa pasyente. Yun naman yung ilan lang sa mga hindi naman natin sinasabi lahat, di ba? Siguro dapat maging transparent sila. Dahil, like, Yung mga doktor. Kasi may mga kilala akong doktor na yung clinic nila, inuupahan nila Di ba? O saan kukuha ng pambayad yun? Pero pag umikot ka naman, di ba? Magpapakonsulta ka pa lang, 500 piso na kasi agad yun. Kaya dapat may listahan, ilang pasyente ba pumupunta sa kanila araw-araw. Correct. Di ba? Yung transparency lang kasi para mawala yung ganong impression. Pero yung ibubuli mo rin sila, ba yung magmamati? Pwede rin makipagmatigasan ng mga doktor, hindi ka rin makakakolekta. Pero itong BIR is resorting to this strategy kasi nga ito yung target revenue, 1.254 trillion noong Ang laki 2013. ng hahabulin. Kinulang sila 1.217 trillion yung kanilang nakolekta. Tama ba naman yung binabayarang buwis ng kahit hindi na doktor? Yun Malaki, lahat ng Marami sektor. Naman, tsaka ang dami naman, sa totoo lang, yung mga, di ba, yung mga sinasabi ng big fish, di ba? Yun ang gusto natin sana makita talaga na hinahabol. Pero yun nga, mukhang hinahabol nila yung mga talagang highly publicized. Siguro kasama yun sa shame and scare campaign nila. Meron akong gusto marinig na pangalan na malaking... Bulong mo sa akin. Mamaya. Nako. Na sana yun lang makasama. Kasi ang tagal na nun na sinasabi Hindi talaga niya nagbabayad. na hindi nagbabayad. Yung mga smuggler. Okay. Ayan.